to God. I'm excited for having this process. Okay, praise the Lord. So, kabayan po natin ang katabi natin. Sabihin natin, I am glad I am with the original. Amen. And we are glad sa lahat ng nanonood sa live, sa Facebook at sa YouTube. We appreciate you and we love you. And I believe that lahat tayo is excited to hear the Word of God today. Amen. And I hope na mabuksan ng Panginoon ang ating mga puso, ang ating mga isipan to receive the wholeness of this message, na maintindihan natin kung ano ba talaga ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon sa atin. Sa pag-uusapan natin is the myth of singleness. Okay? Narinig niyo na po ba yung word na singleness? Sa mga Pilipino, sikat ang singleness. Myth, dahil ang myth ay mga storya na inimbento. Okay? Mga storya. Stories that are made up. And singleness is a myth dahil tinuruan tayo simula nung mga bata pa tayo. Bata pa naman tayo lahat. Di po ba? Pero simula nung bata tayo hanggang ngayon mas bata tayo. Tinuruan tayo na masama ang pagiging single. That single is bad. Okay? At dahil doon, di ba may pelikula pa nga sabi, pag umabot ka na ng 25 years old, anong tawag doon? Nasa finish line ka na. Pag 25 ka na raw, finish line na. Kaya pag nasa 25 na, tapos wala pang asawa, sasabihan ka, maganda ka naman ah. Bakit single ka pa rin? Di ba? Maganda naman trabaho mo. Bakit ayaw pa mag-asawa? Bakit wala ka pang boyfriend? Bakit wala ka pang girlfriend? Bading ka siguro. Di ba? Yan yung mga naririnig natin eh. O sabihin, tamboy ka ba? Bakit wala ka pa rin boyfriend? Di ba? Nagiging negative masyado. Bakit? Kasi ang tingin natin sa being single, masama. Na hanggat hindi tayo nag-aasawa, okay, ay hindi natin mararating kung ano yung mga pangarap natin. Okay? Pwede sumunod na lang yung PowerPoint. Okay? Marami yan, hindi isang page lang. Okay? Okay? So, maraming idea of being single. Yun nga sa world, in the world, the world says that we are incomplete until we are married. Okay? Kaya nga may word na better half. Diba sasabi natin, I am still looking for my better half. Diba? So ikaw yung bad half. Ikaw yung masama. So hinahanap yung mabuti, no? Kasi nga, kulang ka pag wala kang girlfriend, wala kang boyfriend, wala kang asawa. Diba? Kahit ako, gano'n din iniisip ko, kaya nung high school pa lang, mabenta ang Dunkin Donuts sa school namin. Kasi lahat ng nililigawan ko, binibilang ko ng 1 dozen ng Dunkin Donuts. Di ba? Pati mga teacher, niligawan ko, lahat may 1 dozen ng Dunkin. Para pirmahan yung clearance ko. Kaya lahat ng allowance ko napunta sa Dunkin Donuts. Okay? Hindi po yun, commercial. Kasi nga, iniisip natin, naku, negative ang tingin sa akin ng mga tao pag wala akong boyfriend, pag wala akong girlfriend, di ba? Sa panahon ngayon ng mga kabataan, wala na silang label. Okay, hindi na uso boyfriend, girlfriend. Tama ba? Am I right? There is no girlfriend, no boyfriend. We are unlabeled. Para hindi daw sila pag-usapan. Okay? Pero ganun pa rin yun. Okay, may mga relasyon pa rin sila. Hindi lang nila pinapaalam. Okay? O gulat na lang kayo magpapakasal. Hindi, joke. Okay? Pero ang Bible, the Bible tells us, okay, that God's desire for us, okay, pakinggan niyo mabuti God's desire for us is to remain single
forever. Hindi ko sinasabing walang mag-aasawa. Kailangan nating maintindihan ano ba ibig sabihin ng pagiging single. Kasi pwede tayong may asawa, pero single pa rin tayo sa harapan ng Diyos. Okay? Okay? So next page na ako. Okay? So ano ba ang principle of being single? Ano ba ibig sabihin ng pagiging single? Kasi sa atin, pag sinabing single, walang asawa. That is the word unmarried. Magkaiba yung word na single at word na unmarried. Okay? Kapag sa Bible, binasa natin yung Genesis, okay? Hindi doon kinasal si Eva at Adan. Tama? Because ginawa sila as singles, and then pinili ni Adan si Eva. Okay? So hindi totoo yung mga nagsasabi na walang choice si Adan. Kasi isa lang naman yung babae eh. May tama rin naman sila. Pero pinili ni Adan si Eva. Kaya nga nung pinresent si Eva, okay, sabi ni Adan, "Now this is the bones of my bones and the flesh of my flesh." Ibig sabihin, pinili ni Adan si Eva. Tinanggap ni Adan si Eva. Okay? So, being single is not being unmarried. Being single is being 100%. Okay? Single is equals to 1. 100% is 100 divided by 100. Lumalabas ng pagiging mathematician. Mahilig ko sa math eh. Lagi lumalabas sa akin yun. Ibig sabihin, you are single if you are complete. Hello? Pero spiritually is not equal to math. Bakit? Kasi sa spiritual, 100 plus 100 is equals to 100. Hello? 1 plus 1 plus 1 is equals to 1. 100. Diba? Yan na. Naintindihan na natin. Pwede na akong tumigil. Hindi. Okay? Because we have to be spiritual when it comes to the Word of God. Amen? So, the number one problem, okay, or the number one source of stress in society, and even in the church, 90% of the problems in the church, it is because of relationships. It's either bad management of relationships. It's either ignorance of what relationship is, or we just, hindi lang natin masyadong pinapahalagahan yung mga relationships. Relationships is important in the kingdom of God. Hello? That is why the first thing that connected us to our Lord, to our God, to our Creator, is relationship. Amen? Kaya, the Bible is teaching us in Proverbs 24, verse 3. Okay? Proverbs 24, verse 3 teaches us, the true wisdom, a house is built, and by understanding, it is established. So if our problem is relationship, the solution to our problem is knowledge. The key to a successful relationship is knowing what a relationship should be, what a marriage should always be, what singleness is supposed to be. Kung paano ito tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Amen? Amen? So the Bible teaches us that the most important relationship
is not interpersonal relationship, but intrapersonal relationship. Para sa atin, or the world teaches us, na ang priority dapat is yung relationship natin sa iba. Di ba? Kaya nga, talagang pinupuno tayo ng love stories. Everything is a love story. Simula cartoons. Di ba? Simula bata, puro love story na. Hanggang mamatay, love story pa rin. Okay? Pero the Bible always teaches us that first, for you to love others, you have to take care of yourself. That is why the Bible teaches us that our body is the temple of the Holy Spirit. Not our marriage, not relationships, not even this building or our organization, but we ourselves. That is why intrapersonal is the most important relationship that we should study. Amen? So the secret to living a peaceful life, is not love. Peaceful marriage is not about intimacy, or the world teaches us that it should be sex. Di ba? Hindi natin pinag-uusapan itong mga bagay na ito sa church. But this is very important, lalong-lalo na in the youth of today. Hello? Because the youth of today, sadly, ito ang priority nila. Ibang tao. And because of this, yung sex ay parang baliwala na lang. Normal na lang. Hindi na ito holy thing na binigay sa atin ng Panginoon for us to multiply, for us to have intimacy with inside marriage. Wala na. Why? Because nasira na yung respeto natin sa sarili natin. Hello? Our respect in the temple that God made ay sinira na ng mundo. Hello? Mas naging mahalaga na hindi yung pag-aalaga sa sarili natin, kundi yung pagmamayabang kung ano yung meron tayo. Di ba? I remember the time na yung mga tao pinagmamayabang nila yung graduate sila ng college, or meron silang PhD, or meron silang, di ba? Meron silang master's degree, di ba? Bachelor's degree. Ang daming degree, no? Ngayon, ang pinagmamayabang na lang, mga damit na lang, di ba? Ano pa, yung mga travels nila, di ba? Cellphone. Yun ang pinagmamalaki ngayon. Hindi na yung sarili nila, pero yung sarili nila, di ba? Lahat ng gamit nila, brand new. Ayaw matapakan yung sapatos, ayaw madumihan, yung damit, laging malinis. Pero sa loob, bulok. Hello? Puro panlabas. Walang self-betterment. Hello? Tapos lahat naman ng pag-aari niya, utang naman. Utang ang bahay, utang ang kotse, utang ang travelings, di ba? Napapagmayabang ko lang yung traveling sa basketball. Di ba? Wala akong travel ngayon eh. Hello? Pero dapat nating ipagmayabang. Di ba? Ang pureness ng puso natin. Hello? Yan ang mga dapat nating ipakita sa mundo. So I want to speak to the youth also. May mga youth ba dito? Lahat tayo youth, di ba? Or sa mga unmarried. Okay? Marriage is not a solution to your problems. Alam na alam ko to because when I was young, I always thought na yung mga problema ko personally or yung mga vices ko, mga luho ko, siguro masosolve to pag nag-asawa na ako.
Pero nung nag-asawa ako, di ba, lumala pa. Because marriage doesn't solve your problems. It exposes your problems. Hello? Because before marriage, everything that you have is private. Hello? Pag nag-asawa ka na, wala nang private. Everything is exposed. If you think before marriage you are lonely, there are married people that are more lonelier than single people. Hello? At napakalungkot nun. Napakalungkot nun. You think you are in a relationship, pero araw-araw mag-isa ka. Mag-isa kang naiyak, mag-isa kang natawa. Di ba? Baliw, baliw na. Nabaliw. Imbis na na-solve yung problem, nabaliw. Minsan kahit Christianity, kinakabit natin, di ba? Sige, Kristiyano ko, tapos pag nag-asawa ako, di ba, wow! Sasabog ang ministry ko. Sumabog nga, hindi na nakita sa ministry. Di ba? Nung kinasal pa, sabi nila mag-asawa. Ngayon, magsisimula tayo na magkasama na tayo sa ministry. Di ba? Ministry nyo na lang ngayon, Facebook na lang. Di ba? Magkasama kayo sa travel, hindi na kayo nakikita sa church. Dati ang sipag-sipag nung singles pa. Di ba? Nung nag-asawa, hindi na makita. Hello? That is why we need to understand what singleness is all about. Ano ang sinasabi ng Bible? Ano ang sinasabi ni Jesus Christ actually about singleness? So self-knowledge is the key to a good relationship. Okay? So pag-usapan natin ang tungkol sa marriage. Okay? Are you ready? Self-thoughts. Kasi self-knowledge eh. So kailangan tandaan natin ito. Number 1, you don't need marriage to fulfill God's will. Hello? Karamihan ng mga nasa Bible na-fulfill nila yung will ni Lord dahil most of their time was for the Lord. Pag nag-asawa ka na, hati na time mo. Lalo na pag nagkaanak ka na. Paano pa kung 4 yung anak mo? Hello? So marami ka ng excuse. Malilate ka, di ka na makapunta ng practice sa music. Kasi ang experience namin is in the music team. Pero our experience or our example is that is not an excuse. Hello? Dahil kami naranasan din namin yun. And we never stop worshiping the Lord. We never stop serving God and serving people. Dahil lang nadagdagan kami ng gagamit ng banyo. Hello? Minsan yun lang excuse natin eh. Kasi maaga yung yung church, 10:00. Ngayon marami na kaming gagamit ng banyo. Hello? Napakababaw na dahilan, di ba? Okay? And minsan, di ba, yung ginagamit nating verse, di ba? As for me and my house, we will serve the Lord. Sino nagsabi nun? Di ba si Joshua? May asawa ba si Joshua? Sino pong pangalan ng asawa ni Joshua? Single si Joshua. Di ba favorite natin ilagay sa mga bahay natin yun, di ba? Memory verse. As for me and my house. Okay? We are the temple of God. And our house is in the house of the Lord. Okay? Si Joshua, nung sinabi niya, he is talking about his army, his people. This is my house. Hello? Pero sa tayo, pinapaliit natin yun. Di ba?
Nung nag-aral ako sa Catholic school, so I always thought that priest and the priest do not marry because they follow the steps of Peter. Because they believe the first pope was Peter. So, Saint Peter. Simon Peter. Disciple Peter. Okay? Maliwanag ba yun? Pero may asawa si Peter. Di ba nga, pinagaling ni Jesus yung biyenan ni Peter? So, pwede ka ba magka-biyenan nang wala kang asawa? So, napanood ko yung The Chosen. Meron na sa Netflix ng The Chosen. At doon pinakita si Peter na nagpaalam sa asawa niya para sumunod siya kay Jesus. Wala sa Bible yun, pero nasa The Chosen. Maganda yung pagkaagawa nila. At doon sinabi na ang pangalan ng asawa ni Peter is Eden. Eden. Si Eden. At doon ko nakita na nagpaalam siya na iiwan niya na yung trabaho niya. Hindi na ako mangingisda, sabi ni Peter. Susundan ko ngayon si Jesus Christ. And I believe in Him, sabi ni Peter. Ngayon, umiyak yung asawa niya, umiyak. Sabi niya, huwag kang malungkot, sabi niya sa asawa niya. Sabi ng asawa niya, hindi ako malungkot. Masaya ako. Kasi nakita ko na yung yung inasawa ko. Napangasawa ko. Ikaw yung napangasawa ko. Hello? Because that is our true self. When we find our gift, hello? When we find our calling and we follow Jesus with all that we have, that is who we are. Hello? Number 2, marriage is a choice, not a requirement. Hello? Pinili ni Adan si Eva. It is his choice. Totoo na sinabi ng ating Panginoon, it is not good for a man to be alone. Pero alone is not equals loneliness. Alone means mag-isa ka at kailangan mo ng katulong. Hello? That's why when God brought the woman, the word brought is not binigay or pinakasal. But brought is like parading. Kapag kinakasal ang mag-asawa, pag kinakasal na sila, di ba yung tatay dinadala yung anak niya sa altar? Di ba? That is parading. Pinaparade mo yung asawa mo. Ngayon, tatanggapin ka ngayon ng mapapangasawa mo. Okay? Ngayon, sinasabi na lang, di ba, I do na lang, di ba, I do. O yung iba, meron silang wedding vows, di ba? Pero yung mga iba, I do na lang, I do. Pero si Adam, sa sobrang tuwa niya, ang haba nung sinabi niya. Sabi niya, now, excited siya. You are the bones of my bones and the flesh of my flesh. Hello? At sabi ng ating Panginoon, now two become one. Hello? And that was Adam's choice. And because of the choice of Adam, it is the obedience of Adam, then God blessed them. Hello? An average life of a man is 75 years old. Average siya. 75. So pag umabot tayo 75, yes. Kasi ang babata ng mga namamatay ngayon sa panahon natin ngayon, di ba? Tapos mga ano pa sila, mga healthy sila eh. Kasi healthy living uso ngayon eh. Uso ngayon ng mga diet, vegetarian, vegans, panayang exercise. Tapos huminto yung puso. Wala na. Hello? So the average life of a man in our time is 75 years old. Sa 75 years old, we can cut it into 3 phases. Okay? The first 5 is 0 to 25, which should be for ourselves.
0 to 25, dyan tayo nag-aaral, we go to school, we go to universities. And we should study about who we truly are. Amen? That's why there is a ministry for the youth, because we help the youth understand who they are, na hindi sila maloko ng mundo. Because dito rin, gumagalaw ang mundo, kasi dito yung stage na tayo ay minumold. Okay? Kaya malaking part ng pamilya, malaking part ang magulang into molding our children. And then the church helps. Okay? And then the school helps. Kaso minsan, the school, part din sila kung paano tayo ma-mold in a wrong way. Okay? Pero, we are here, parents, para ipakita sa mga anak natin how they should be. And then, 26 to 50, dapat dito pa lang tayo, okay? Nagsisimulang magbuo ng pamilya, or kung wala ka pang pamilya, give it back to your family. Hello? Hindi na to iniisip ng mga kabataan ngayon. Bakit? Kasi mahal na cellphone eh. Nung panahon namin, unang sweldo, anong ginagawa sa unang sweldo? In our time, your first salary is given to your mother. Hello? Ngayon, ang first salary, sa cellphone na, hinahanap kung anong gagawin. Naghahanap ng murang ticket, naghahanap ng cellphone, naghahanap ng laptop, naghahanap ng camera, gastos agad, di ba? Kasi unang sweldo niya yun eh. Okay lang naman. Sa amin, as parents, walang problema sa akin yun. Pero nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. Kasi nga, in all those times, sabi nga sa balita, napanood ko sa balita, sa Italy, para magpalaki ka ng bata from 0 to 18 years old, kailangan mong gumastos ng 138,000 euros. Magkano bahay nyo? Sa mga may mutuo, magkano ba? Di ba? So, buti may mutuo, 30 years mong babayaran. Di ba? Kaya salamat din sa Panginoon because nasa Italy tayo, sa mga magulang. Maraming ayuto, mga libre ang school. Sa elementary, libre ang libro. Di ba? Sa high school, may ayuto ang gobyerno. Di ba? Dote eskwela. Praise the Lord. Pero that is average. Paano pa yung mga iba na nagpapaaral sa mga private schools, di ba? Okay? So the last is yung mga 50 and up. Sino 50 and up po rito? Di ba? It is our time to serve others na. Ayoko man sabihin, pero totoo na konti na lang ang natitira. Nalakas. Hello? Kasi nung kabataan, malakas pa tayo, di ba? Malakas pa rin naman. Kaso medyo mas lumalamang yung hila ng upuan o ng kama. Di ba? May napanood nga akong film yung A Man Named Otto. Si Otto, namatay yung asawa niya a week before. Tapos, siya ay masyado siyang strict sa mga bagay. Lahat, masungit sa lahat ng bagay. Hanggang may dumating na kapitbahay, bagong kapitbahay. At doon siya natuto na tumulong, doon siya natuto na mag-share. So, buong buhay niya. Hindi niya ginagawa yon. Puro sarili niya lang. Yung asawa niya kasi nabaldado. So lahat ng pera niya, lahat ng trabaho niya, binuhos niya sa asawa niya. Pero nakita niya na ang gift niya pala ay nandun sa pagtulong. Kaso nasa dulo na siya ng buhay niya. Konting time na lang ang nagamit niya para tumulong sa mga tao.
Pero doon niya nakita yung tunay na kaligayahan sa buhay niya. Doon sa gift niya, doon sa pagtulong niya. Diba, nakakalungkot? And my prayer ay hindi mangyari sa atin yun. And that should be our prayer. Okay? Number 3, marriage is temporary. Hindi ko sasabi maghihiwalay yung mga mag-asawa, but there is no marriage in heaven. Ang marriage ay dito lang. So it is right na we do everything, di ba? Sa ating mga asawa. Hello? Enjoy your marriage. Enjoy your time together. Okay? Spend time together. Dahil sabi ni Jesus Christ sa Matthew 22:30, okay? In the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. In heaven and in the millennial kingdom, wala nang mag-asawa. Pero magkakilala pa rin tayo. Okay? Pero wala nang marriage. That is why kung sa tingin nyo, napakahalaga ng marriage, it is a choice. And number 4, failure in marriage can derail your purpose. At marami akong nakitang ganito. Marami tayong makikitang ganito. Even sa mga malalaking ministries, mga pastor na sila, nakilalang kilala, they fall into temptation, naghiwalay yung mag-asawa. Sa tingin nyo, sila lang nasira. Buong ministry nasisira. And their purpose na nilagay ng Panginoon sa kanila, mahirap nang ibalik yun. Mahirap nang ibalik ang tiwala ng tao. Lalong-lalo na kapag kayo yung tinitingala ng ibang mga mag-aasawa. Di ba? Na kayo yung example nila dati, tapos biglang isang ganun lang. At nakakalungkot because it happens even in our church. Why? Lack of knowledge. Number 5, it is better to be unmarried and happy than to be married and depressed. Diba? Kaya nga, yung iba, they think that marriage is the solution to their depression. Okay? Dumami lang kayong umiiyak. Nagdamay ka lang. Okay? 1 Corinthians chapter 7, verses 7 to 11. Sino nagsabi na ito? Si Paul. Okay? Napaka-successful ni Paul in the ministry. Amen? And one reason is because wala siyang asawa. Sabi niya, I wish that all were as myself. And, okay, why? Because single siya. Okay, kaso, but each of us has his own gifts. Ibig sabihin, iba-iba naman tayo. Merong may asawa, merong mag-asawa na nagmi-ministry, merong mag-asawa na hindi kailangan pareha sila ng ministry, pero nagmi-ministry sila. Meron namang walang asawa, di ba? And talagang nagbo-boom yung ministry niya. Bakit? Because binibigay niya yung full-time niya in the ministry. Meron namang walang asawa, pero wala ring time sa ministry. Di ba? So ano nangyayari? Di ba? Hindi rin siya successful. So sabi niya, verse 8, to the unmarried and the widows I say that it is good for them to remain single. Bakit? Because, asa ba yun? Yun nga, kasi when we are unmarried or single, we can give more time to the Lord. Amen?
Number 6. Tuloy natin. Number 6. God hates divorce. Hello? And I'm not just saying this sa mga mag-asawa, kundi sa mga wala pang asawa. It is important for you to know. Sa Bible, parang wala pa ako nababasa that God hates anything. May nabasa na ba kayo? Pero sabi sa Malakay 2:16, God of Israel says that He hates divorce. Hello? Kaya nga may mga nagtatanong, bakit permitted? It is even in the Mosaic law na pwede sila mag-divorce. Actually, mga Hebrews, hindi lang nila magustuhan yung luto ng asawa nila. Pwede nilang, totoo yan, pwede nilang i-divorce. Di ba? Pag pumangit na yung asawa nila, pwede nang i-divorce. Tapos sabi sa Malakay, God hates divorce. Kaya nga si Jesus Christ, tinanong din siya ng mga Pharisees, na-test sa kanya. Tinest siya. So, pwede bang i-divorce sa lahat ng dahilan? Kasi sa mga Hebrews, lahat ng dahilan eh. Okay, mamaya tayo pupunta ron. Pero, ang tanong dyan, bakit God hates divorce? Is because He doesn't want divorce to happen to you. Why? Number 1, because divorce ruins the reputation of the Lord. Imagine, you are serving the Lord as a couple, and then you divorce. Pangalan mo lang ba masisira? Siyempre, yung pinagsisilbihan mo rin. Number 2, divorce is the worst human experience. Why? Because number 3, divorce is worse than death. Bakit? Kasi pag namatayan ka, when someone dies, you can bring him to the graveyard, maghukay ka, ilagay mo sa hukay, lagyan mo ng bulaklak, lagyan mo ng lupa, ciao, hindi na kayo ulit magkikita. But when you divorce, magkikita pa rin kayo. Yung iba nagkikita sa tapat ng judge. Yung mga anak nyo, makikita na magkaaway kayo. And it's worse than death because every time you see them and every time your children sees you, the hurt will kill them and the hurt will kill you. Every single time. That is why you need to protect yourself and you need to protect everyone around you from divorce. Yung iba ginagawang joke ang divorce, di ba? Maghiwalay na lang kayo. Minsan magulang pa nga nagsasabi sa anak eh. Maghiwalay na lang kayo. Wala naman kayong pagpupuntahan. We don't see the consequence. And no one talks about the consequence. Tinatago natin siya, tinatago. Alam mo pag mga nagwawalis, kagaya ko, tinatago sa ilalim ng sopa yung dumi. Kaya pag naglinis yung asawa ko, ang dami nakukuha sa... Ganon tayo minsan eh. Lalo na when it comes to this kind of mga usapan, mga topic. We put it under a rug and we don't talk about it anymore. We should talk about this. At sa mga tao na naka-move on from this should be a ministry to you. Kausapin nyo yung mga tao na malapit nang umabot sa ganung punto, bigyan nyo ng advice na wag nilang gagawin. Ipaglaban nyo kung ano ang naging desisyon. Kasi desisyon nyo yan eh. Maraming tao kasi sinisisi pa nila ang Diyos. Why?
Because they say na ang Diyos ang nagbigay sa kanila sa asawa nila. Si Adam nga siya ang sariling pumili, ikaw pa kaya? God will never break what He has said and what He has given you. And He has given you a choice. He has given you a will, a self-will. Hinding-hindi niya yun sisirain. Even in choosing your mate, in choosing your spouse. Ikaw ang pumili sa asawa mo. Amen? So the key to protect you from divorce is knowledge. 1 Peter 3:7 says, Ye husbands in like manner dwell with your wives according to what? Knowledge. Giving honor unto the woman as unto the weaker vessel. This is knowledge. Acknowledging that each one of you has a specific purpose in the church, in your homes. That is knowledge. You know what ignorance is? Ignorance, yung nag-aagawan ng posisyon. Ignorance is saying, dahil mas malaki ang sweldo ko, ako ang masusunod. That is ignorance. Ignorance is not acknowledging what the Bible teaches us. Dito nasisira ang mga marriage, ignorance. Hello? Bakit singleness is the key? Number 1, because divorce is impossible without marriage. Marriage is impossible without singles. Diba? Kailangan single ka, kaya nga humihingi ng affidavit of singleness, diba? Para mag-asawa. Number 3, marriage is a prerequisite for divorce. You cannot divorce unless you are married. And last is, singleness is a prerequisite for marriage. So if you are single, you cannot divorce. Wala akong sinasabing huwag kayong mag-asawa. I am saying you can remain single even in your marriage. You know, yung marriage, pwede nating igaya sa omelette. May omelette. Ang omelette, para gumawa ka ng omelette, kailangan maglagay ng maraming itlog. You have to put many eggs in an omelette. And if you use one egg that is rotten, you think the omelette will be good to eat? Even one. You put 5 good eggs and 1 rotten egg, and then you mix it up, and then you cook it. You think you can eat that? Okay? That is why singleness, or your singleness, is more important than your marriage. That is why you have to make sure that you are a good single before you go into marriage. Hello? I want to speak to the youth, 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Hello, youth, are you listening? Be not equally yoked with unbelievers. For what is fellowship have righteousness and iniquity? Or what communion has light with darkness? Many people say, or many single people says, you know, it's okay na unbeliever yung girlfriend ko or yung boyfriend ko.
I will try to change them. How, kamusta kayo? How are you? Oh, how are them right now? If they cannot change for you, they will not change when they have you. That is why we always see yung mga nag-aasawang youth, nung youth sila, ang sipag-sipag nila sa ministry, nung nag-asawa na, di mo na makita. Sinong nahila? Diba? Sino nanalo? Minsan nga mas proud pa yung nakahila. Siya nanalo. Naisahan niya. Nauto niya. Your singleness is only as good as your marriage. Unless you are a strong single, you cannot be strong in your marriage. That is why 100% plus 100% is equals to 100%. Only if your marriage is between a 100% or a complete male and a complete female, then you will not be one in your marriage. Not all marriages are one. Dahil maraming marriage ang hindi nagkakaintindihan. Hindi nagbibigayan. Nagmamahalan, okay? Because love is not the answer. Intimacy is not the answer. Sex is not the answer. Knowledge is. Okay? Balik tayo sa the myth of singleness to close. Si Jesus Christ, di ba? Tinanong ng mga Pharisees. Matthew chapter 19, verses 3 to 6. So some Pharisees came to him in order to test him. Okay, this is a test to Jesus. Tinetest siya. So they asked, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason? Bakit yun ang tanong? Because yun nga, in the Hebrew tradition, they can divorce. And mind it, only male Hebrews can divorce. Okay? Lalaki lang. So ibig sabihin, walang laban ang mga babae. No? Walang laban. So ito ang sagot ni Jesus Christ. Knowledge ang sagot niya. So ang unang-unang sagot niya, knowledge. Haven't you read? What does that mean? The answer is knowledge. You have to know. You have to read the Word of God. At anong sabi sa Word of God? Actually, he is quoting from Genesis chapter 1 and 2. Haven't you read that the one who made them at the beginning? Okay? The beginning is always important because the beginning is the principle of all things. Principle. Principle is the priority. Okay? In the beginning, God made them male and female. Okay? That is what I said. Prima. You have to be 100% male. You have to be a single, complete male. And a single, complete female. Okay? To be in marriage. Hello? That is why for the youth, you have to be complete. You have to set yourself apart. Hello, from other people. You are unique. You are special. You are an original. Hello, let's say it. Lahat tayo. I am an original.
Ang binanggit dito ni Jesus, si Adan at Eva, kasi sila pa lang eh. Pero sa panahon natin ngayon, tinutukoy din tayo ni Jesus because we are a single, complete, unique, original creation of God. And the proof of that is yung cellphone natin. Kasi di ba kailangan ng fingerprint para mabuksan, ewan ko iba, para mabuksan yung cellphone, walang magkaparehas na fingerprint sa atin. Kahit sino. Pag may nakita kayong kaparehas yun ng fingerprint, baka clone, baka na-clone kayo. But the creation of God is always an original. Maging kahawig ka man ng mga magulang mo, you will always be an original. You don't have to do kung ano ang ginawa ng mga magulang mo. Because you have your own gift. You are uniquely, specifically, specially, and gratefully made for a specific gift. Amen? At kapag mag-asawa na kayo, that doesn't mean na kailangan parehas ang ginagawa nyo. Hello? Nung naging parehas kaming chairman ng asawa ko, nag-usap kami. Okay, siya sa dance, okay? Ako sa music team, sa music. Okay? Because hindi naman kailangan na magsilipan kami. Minsan, siyempre, nag-uusap kami. Kinakausap ko siya about the dance. Kinakausap niya ako tungkol sa schedule, na laging late yung schedule ko. Di ba? Pero, you have your own gift. And when you find your gift, you will be effective in what you will do. Minsan, nawawalan tayo ng gana sa ministry because sometimes we are ineffective sa ministry na ginagawa natin. Why? Because baka hindi mo pa nahanap kung ano ba talaga yung gift mo. And unless you find your gift, you will be complete. Amen? That's why kay Adam, what was given to him primarily is not Eve. What was given to him is work. Yung pagpapangalan sa mga hayop, yung pag-aalaga sa Garden of Eden, yun ang unang binigay sa kanya, di ba? Tama ba? In Hebrew, the word work is the word avod or avodah. Okay? And that word is synonymous to the word worship. Okay? The work, any kind of work that God has given you is your worship to the Lord. Any time of the day that you do the work of the Lord that God has prepared for you, you are worshiping the Lord. Kahit ano. If the work na binigay sa iyo ng Panginoon is usher, that doesn't mean you are not in the worship team. We are all in the worship team because we are all in this together. Amen? We are one body, single body. And inside the single body are single people that does every single work that is given to them. Hello? And I believe the Spirit of God is moving in you right now and telling you, this is who you are. Maaaring yung mga experiences natin throughout our lives has derailed us from our purpose. But the gift is still in there. Hello?
Eve was given to Adam because of Adam's obedience. Minsan, sometimes, we think of life as a search for our purpose, a search for the thing that is most important to us. That is why many people become very, very rich, because their purpose for them is to become rich. So, hindi sila nakokontento. Kaya nagiging multi-billionaire sila because they say their purpose is to make a million. Pag na-reach nila yung million, nagbabago yung purpose nila, is to reach 100 million, na-reach nila yung 100 million, 1 billion, but then at the end, they are still depressed. And some say, my purpose is to find my serendipity, is to find my better half, or to find my wife, or to find my husband. When I find my husband or my wife, then I will be complete. But then they find their husband and their wife, and they kill themselves. That is reality. Okay? But then God is teaching us. This is what God is teaching us. And Jesus Christ is teaching us. Okay? Unless you become single and obedient and complete, then I will take care of everything that you will need. God said, it is not good for Adam to be alone. And God said this because of the obedience of Adam. That is why if you are praying for anything, and you are saying, Lord, I have been praying for this thing. Siguro asawa, or I don't know. For many, many years. Then what? Ano kailangan mong gawin? What is it that you should do? Obedience. And when God sees your obedience, He will say, it is not good that you don't get what you need. I will make it so. Di ba mas maganda na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin? Hindi yung tayo yung nagpupursige. Many people think na yung trabaho nila is a blessing from God. Pero sa Genesis may kita natin, ang trabaho natin is a curse. Because kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka kakain. But the blessings from God, the true blessings from God, are the things that He provides. Amen? That is why in Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness. Alam niyo na yung susunod. May ano ba? Meron bang piniling mga bagay? Meron bang ano lang, selected things. And these selected things shall be added unto you. All. Sabi natin. All. Yung merong ano, yung sigurado kayo. Parang hindi pa kayo sigurado eh. You know, when we really believe things happen. Because faith is obedience. And faith comes from hearing and hearing and hearing the word of the Lord. That is knowledge for us this morning. When our priority is pleasing God, when our priority is seeking the kingdom, knowing His word, pursuing righteousness, God will add to us everything
all that we will need. Amen? To God be all the glory. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Ng sarili mong